si Jen, isang OFW dito sa bansa ko. At i-share ko po sa inyo yung aking po karanasan dahil ako po ay natanong OFW at nakaranas na maraming Ramadan dito sa bansa ko. Isang bansa lang po yung napuntahan ko dito sa Kuwait at kalimitan kapag Holy Month, buwan ng Ramadan, ay marami pong trabaho na pinagagawa ang mga amo. Unang-una ay pinalalabas nila yung kanilang mga damit na susuotin, kailangan plantsahin, so napakarami nun. Then, ito din yung araw na magpapalit sila ng damit kasi from taglamig to tag-init. So, sa month kasi ng Ramadan, ito'y medyo mainit na, hindi na malamig. So, kailangan nang pagpalitin ulit yung mga damit. So, tambak yung trabaho. Then, isasabay pa itong mga gamit na kailangang ilabas kasi ay sa oras ng putur o yung oras ng kain nila, hindi naman isang putahe lang yun. So, maraming lulutuin, maraming kailangang hugasan, maraming kailangang iayos. So, napakaraming trabaho at bukod dito ay mula hapon na kakain sila yung putor hanggang madaling araw ay kumakain sila. Kaya mapakarami ng huhugasan. Bukod sa pamula umaga hanggang gabi kang nagtatrabaho at madaling araw na halos makatulog, ay wala pang tapos yung linisin. Kaya sobrang busy ng mga OFW na sa bahay may trabaho. Kaya nga nire-recommenda ko na sa mag-vitamins tayo para tayo ay maka-survive sa sobrang dami ng trabaho, pagod at puyat. Dahil pasasaan ba at matatapos din naman ang isang buwan ng Ramadan. Ito isang buwan lang naman natin na titiisin at ang atin namang kontrata ay 2 taon. So sa 2 taon, may isang buwan tayo na pinakamaraming trabaho, pinaka-busy at pinakapagod. Pero mostly naman yung ibang amo kapag Eid ay namimigay ng mga hadiah kasi ay kaugalian na nila yun na namimigay ng pera. Kaya swertehan lang din naman kung may matatanggap ka kasi meron namang mga amo na hindi nagbibigay. So dito sa akin ay weather lang din. Minsan may bigay, minsan wala. So pagpasalamat na lang natin kung meron at maging matatag na lang tayo dahil yung pinuntangan natin dito ay trabaho. So kailangan ay tayo ay malakas at magawa natin ang maayos yung ating trabaho bilang pagrespeto rin sa kanila kasi nga ay sila ay fasting, hindi kumakain. At meron naman din tayong mga kababayan na fasting na nagtatrabaho sa bahay. Pero kung hindi man sila makapasting, pwede naman na pag-uwi din yun magpasting. Kasi nga mahirap yung maraming trabaho tapos magpasting ka. Paano maano yung katawan natin, magkasakit. So yan, laban lang tayo guys sa mga kagaya ko na OFW na busy. Ito ang unang araw ng Ramadan at mayroon pa tayo na 29 days. So laban lang tayo guys, kaya natin ito. Alang-alang sa ating pamilya ay ating titiisin ang hirap at sakripisyo para sa kanila. Kaya sana sa mga mahal natin sa buhay, pahalagahan po natin ang ating mga OFW na nagpapadala sa atin dahil napakahirap po ng trabaho ng bawat isa sa atin. Hindi po ninyo nakikita ang aming pagod, ang aming hirap at tanging ang amin lamang, ang inyo lang nakikita ay ang aming pinapadala. Subalit, yun ay bahagi ng aming pagmamahal sa inyo. Kaya sana ay tayo ay gabayan palagi ng ating Panginoon para sa bawat araw tayo ay maka-survive sa bawat pagod, bawat problema, bawat hirap na ating nararanasan. Yan. Kaya sa mga OFW na kagaya ko, saludo po ako sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat. Mag-ingat po tayong lahat at laban lang po tayo mga kapatid para po sa ating pamilya. Yung ibang mga OFW na na iba't iba kasi tayo ng sitwasyon. Meron kasi na hindi sila nagluto, hindi na
mas maaga pa sila nakakatulog kapagka Ramadan. Depende po kasi yon, kasi hindi naman pare-parehas tayo. Meron kasi na kagaya nung mga kaibigan ko sa school na sila daw ay maaga din nakakatulog, walang luto. So mas gusto nila yung Ramadan. Depende po yon sa ating mga amo. Kasi yung iba talaga ay sagradong nagpa-fasting at talagang maraming trabaho sa bahay. Kaya depende po 'yun. Marami pong salamat sa inyong panonood.